Ka-link up tayo sa Land Bank, sa DBP, sa National Livelihood Resource Center para na sa ganon matulungan sila sa anumang gusto nilang simulang negosyo. Opo. Okay. Yung mga sa local jobs, maaring mahirapan dahil malalaki ang sweldo nila sa Libya at maaring mag-isip sila kung sila ay maghahanap ng trabaho rito. Pero marami tayong job vacancies na pwede nilang pamilian. Nag-link na tayo sa Federation of Filipino-Chinese Chambers, sa Joint Foreign Chambers of Commerce, Opo. pati sa Export Processing Zone. And at any given time, yung ating online jobs and skills matching ay may 60,000 na vacancies. Pero talagang maintindihan ko kung pag tiningin nila sa sweldo dito sa atin, kung kumpara sa sweldo sa Libya, mababa. Kaya't palagay ko yung mga ahensya, hindi sila pakakawalan dahil napakarami nilang job orders. Okay. Pinakita sa akin na isang ahensya, 1,000 nurses sa iba't ibang bansa sa Middle East ang kailangan niya. At pag may experience ka sa abroad, napakadaling hanapan sila ng trabaho. Ayun. Okay, good news naman pala. Secretary, maraming salamat po. Thank you. Labor Secretary Rosalinda Baldos. Ilang ebidensyang iniharap sa clarificatory hearing sa impeachment complaint laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Hindi katanggap-tanggap, ayon po yan kay House Committee on Justice Chairman Neil Tupas Jr. Paglilinaw naman ng abogado ni Gutierrez, hindi raw nila iniiwasan ang impeachment proceedings. Ang gusto lamang daw nila ay sapat na panahon para sumagot sa mga akusasyon. Narito ang report ni Jamie Santos. Give us the opportunity to manifest to everyone that we are not here to skirt or avoid or delay the proceedings. Ito ang ibinungad ng abogado ni Ombudsman Merceditas Gutierrez sa unang araw ng clarificatory hearing ng House Justice Committee sa dalawang impeachment case laban sa Ombudsman. Kahit pa nakabinbin sa Korte Supremang inihain nilang motion for reconsideration, sasagutin daw ng kampo ni Gutierrez ang lahat ng aligasyon sa kanya sa impeachment hearing. Ang hiling lang ng kampo, bigyan sila ng pagkakataong makasagot hanggang Biyernes. Pinayagan ito pero may hirit si Deputy Speaker Erin Tanyada. We've given her enough time to answer the complaints filed by both complainants. Sa hearing, prinisinta ni dating Akbayan Representative Lisa Ontiveros Barakel ang mga basehang ginamit nila sa kanilang inihaing reklamo. Kabilang dyan ang di raw pag-aksyon ng ombudsman sa maanomalya umanong NBN-ZTE deal. Ang 1 milyong pisong dinner ng presidential party sa New York noong 2009. Ang illegal na pag-aresto sa ilang kongresista noong 2006 at pagpatay kay Navy Ensign Philip Pestaño. Ang naghain ng isa pang impeachment complaint na si Bayan Secretary General Renato Reyes at ang testigong si dating Solicitor General Frank Chavez, kinuwestiyon kung bakit wala umanong nakasuhan si Gutierrez sa mga hinawakan nitong kaso na nagsasangkot umano kina dating Pangulong Gloria Arroyo at dating First Gentleman Mike Arroyo. Kabilang dyan ang di raw pagsasampa ng kaso kaugnay sa fertilizer fund scam, Euro Generals controversy at Mega Pacific deal. Pero pagpuna ni Justice Committee Chair Representative Neil Tupas Jr., inadmissible daw ang ilang ebidensyang hinarap sa komite. Ang ebidensya, kanina sinabi ko doon na mukhang kung strictly rules on evidence, maraming mga ebidensya na or witnesses na hindi dapat papayagan, 'di ba? Kasi under the rules on evidence, kailangan personal knowledge. Ito rin halos ang komento ni Senador Miriam Santiago. But what is the evidence that she has betrayed the trust reposed on her by her appointing authorities? You have to show that she decided the case not on its legal merits. So if this is an attempt to avenge themselves against the Mrs. Gutierrez, because she was appointed by President Arroyo, then let's just call it by its proper name. This is an anti-Arroyo movement, so we can all take sides. Ayon naman sa palasyo, matagal na raw ang mga reklamo laban kay Gutierrez, pero ngayon lang daw umusad sa bagong administrasyon. At nang tanungin kung itinuturing ba ng Pangulo na hadlang si Gutierrez sa kampanya kontra korupsyon, ito ang sagot ng Malacanang. Nabanggit na rin po ni Pangulo yan dahil meron po talagang may mga kaso po na nakita naman din po natin na katulad po nung sa Garcia. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Isang bahay sa Menjola, Maynila, nilaman na apoy. Nasa kalahating milyong piso ang halaga ng mga natupok na ari-arian.
May live report si Tricia Zafra. Tricia. Igan, pangatlong araw pala ngayon ng Fire Prevention Month, pero dito sa lungsod ng Maynila, 2 sunog na ang naitatala at pinakahuli nga itong boarding house sa aking likuran na nasunog ngayon lang madaling araw. Pasado 2:00 ng madaling araw nang simulang lamunin ng apoy ang bahay na ito sa Concepcion Aguila Street, Menjola. Ilang minuto lang pagkasimula ng sunog, umakyat agad ang apoy sa 5th alarm. Dahil bukod sa may kalumaan ng bahay, gawa pa ang kalakhang bahagi nito sa kahoy. 3:07, makalipas ang may 30 minuto, naapula rin ang apoy. Laking pasalamat ng mga nakatira sa bahay na agad silang nakalabas at walang nasaktan. Ginising lang po kami, yung room 3. Ngayon, nung tinignan ko kung saan nanggaling ang sunog, nasa gitna ng kwarto, sa sahig na, butas na yung sahig. Yun lang, katabi po namin yung kwarto. Ayun, bumaba na ako. Wala na kaming makukuha dahil katabi namin mismo Kung di kami bumaba kaagad, baka nasunog po kami. Sa isang kwarto sa ikalawang palapag ng bahay nagsimula ang sunog ayon sa mga bumbero, pero iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng apoy. Pero sa inisyal nilang pagsisiyasat, napagalamang. Allegedly, wala daw si secondary exit. We will look for that para malaman natin. Kung wala, we will take appropriate action. Pero ayon sa caretaker, kumpleto sila sa pasilidad at todo ingat laban sa sunog. Igan, kasalukuyan pa rin nagsasagawa ng clearing operations yung mga bumbero at nakakordon na yung nasunog na boarding house sa mga oras na ito. At habang iniimbestigahan nila yung pinagmula ng sunog, paalala ng mga bumbero sa publiko, todo pag-iingat. Ngayong nagbabanta na ang mainit na panahon at tiyakin na kumpleto sa mga pasilidad kontra sunog tulad ng fire extinguisher, fire first aid kit at ng mga fire exit. Igan? Maraming salamat, Tricia Zafra, nagulat live mula sa Menjola, Maynila. Dalawang time capsule natagpuan sa Gumuhong Cathedral sa Christchurch, New Zealand. At exclusive, Dennis Orculio balik Pilipinas na matapos masungkit ang 2011 World 8-Ball Pool Championship sa UAE. Pagpauli, tutok lang sa unang balita. Man sa laro, kaya niyang umangat, pantay man ang laban, kaya niyang mangibaba.